Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral. Magandang gabi mga kapanalig. Ako po si Angie Dakis. Nag-iimbita sa inyo na tayo magsama-sama sa isa pang presentasyon ng palatuntunang tubig at mga mineral. Inihahatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise, ang exclusive marketer sa buong Pilipinas ng MRI Ionic Mineral Drops. Narito muna mga kapanalig ang ating words of wisdom. Ayon po ito sa Proverbs chapter 3, verse 3 to 4. Ayon dito, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Yan ang ating words of wisdom. Narito naman ang mga topic na ating tatalakayin ngayong gabi. So what's up, Water Doc? Sa ating Magnesium series sa part 2, tatalakayin ang ating Water Doc, ang mga nagagawa ng mineral na magnesium sa ating katawan. Ngayong araw, ang role ng magnesium sa ating balat. Gayon din sa ating buhok. Iba't ibang mga health concerns na matutulungan ng ionic minerals at magnesium chloride, ating pong tatalakayin ngayong gabi. Sa Don't Panic, there's Ionic. Ang malaking bahagi ng katawan ng tao, 70% tubig. Kaya naman, ngayong gabi, tatalakayin natin ang iba't ibang mga basihan upang masabi na ideal drinking water ang iyong iniinom. At sa testimonial, ang pagpapatotoo naman ng isang babae na dating nagkaroon ng leukemia, pakinggan natin ang kanyang kwento at paano siya natulungan ng Ionic Mineral Drops at ng concept ng tubig at mga mineral. Iyan po mga kapanalig ang mga topic na ating tatalakayin ngayong gabi. Kaya naman tutok lang sa programang naghahatid ng totohanang natural na pamamaraan ng pangalaga sa kalusugan. Ito lang sa Radyo Veritas. Sa ating mga kapanalig, tayo po ay nagsimula na ng ating promo. Ito po ang Don't Panic, There's Ionic Stinger promo. Sa ating po mga kababayan, para po sa mga nagnanais na lumahok dito, simpleng-simple lang ang ating mechanics. Antabayanan nyo lang kung anong oras natin ipaparinig sa inyo ang stinger na Don't Panic, There's Ionic. At pag napakinggan nyo yan sa comment section ng ating FB Live sa Ionic Minerals Philippines at Radio Veritas, ay ilalagay nyo lang po sa comment section ang eksaktong oras ng inyong pagkakarinig ng stinger na yon. At sa bawat linggo, i-announce po natin ang ating mga winners tuwing araw po ng Biyernes. Kumbaga, weekly ang announcement po ng ating winners. Ang winners po natin ay tatanggap ng isang 30 ml ng Ionic Minerals na nagkakahalagang 650. Kahit nasa panig kayo ng bansa, ay pwede kayong sumali dito. Kasi po, kami mismo ang magpapadala sa inyo via courier ng inyong pinanalunan na Ionic Mineral Drops. O diba, nag-message lang kayo, nanood at nakinig sa programang ito. Importante nga pala ha, ilalike ninyo yung ating FB Live program for particular night at i-check natin yan. Kailangan naka-like at may sagot po kayo sa comment section. So, antabayanan yan sa loob ng programa, siguraduhin papakinggan ng maigi nang sa gayon ay hindi makalampas ang ating Don't Panic, There's Ionic promo stinger ngayong gabi. Ngayon naman ay bibigyan daan na po natin ang pagpapatuloy ng topic hinggil po sa Magnesium series. Sa ating WhatsApp Water Doc, tatalakayin po ni Dr. Ren Paragas ang iba't ibang mga sakit na maaari pong matulungan ng Ionic Mineral Drops, lalo na ng Magnesium Chloride na siyang pangunahing sangkap ng ating Ionic Minerals. Kaya naman, pakinggan na po ito mga panalig sa oras na to dito sa palatuntunang tubig at mga mineral.
Magandang araw muli sa lahat ng ating tagapakinig sa palatuntunan tubig at mga minerals. At ito nakalipas na araw mga kaibigan, tinalakay po natin ang hinggil sa mineral na magnesium. Nasabi pala ng mga international doctors na ayon kay Dr. Altura, 22 diseases kung kulang ka ng magnesium. Pero sabi ni Dr. Caroline din, 68 diseases kung kulang ka ng magnesium. Kaya ngayong araw, iisa-isahin po ng ating medical director ang water doc ng Pilipinas na si Doc Ren Paragas. Ano nga ba ang nagiging epekto sa katawan kung kulang ng magnesium? Doc Ren, magandang araw po muli sa inyo. Magandang araw ulit sa iyo, Ma'am Angie, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong program. So, natalakay natin, Doc, nabanggit mo halos lahat ng mga sakit. Siguro mas maganda, isa-isahin natin ano ba'y nagiging epekto sa isang partikular na lugar ng katawan ng tao kung kulang siya ng magnesium. Ang gagawin natin po this morning, i-discuss natin kung ano nagagawa ng magnesium sa iba-ibang organs ng ating katawan. To start with, ang tatalakayin natin kung ano nagagawa ng magnesium sa ating balat. Lalo-lalo sa mga kababaihan na conscious sila dun sa itsura ng kanilang balat. Ang nagagawa ng magnesium is, number 1, it restores and rejuvenates sun-damaged skin. Lalo-lalo dito sa bansa natin na we belong to the tropical area, and therefore yung parang the warm season is always present. Hindi katulad ng ibang bansa na 4 seasons sila. And therefore, we are more prone na ma-expose tayo sa sikat ng araw. So kung kayo nagtitake ng magnesium, hindi gaano nadadamage ang inyong balat sanhi ng sun exposure. And because of this, ang gagawin din ng magnesium, it will smoothen out your wrinkles. Yung nakikita niyo sa akin, despite my age, di ba, hindi po gaano karaming wrinkles yung aking mukha. Another thing na nagagawa ng magnesium is that it eliminates age spots. Ito yung mga batik-batik na nakikita ninyo sa balat sa isang taong tumatanda, di ba? Kaya usually aging would make your skin nakakaroon ng yung dark spots na yan. At ito aalisin ng magnesium. Isa pa nagagawa ng magnesium is yung it drops off skin tags. Ano itong skin tags? Ito ay yung parang outgrowth sa skin. Very, very common na nakikita na natin sa mga may edad, lalo dito sa neck portion at saka sa mukha. So pahiran nyo lang yung magnesium, in this case yung ating Inex CMD, at malalaglag siya. And another thing na nagagawa ng magnesium is it whitens hyperpigmented areas. Lalo-lalo dun sa mga medyo obese, di ba? Yung areas na nakakaroon ng friction tulad ng leeg, yung kanilang mga armpits, mga singit, nangingitim yan. Okay? So kung a-apply po nila ng magnesium, it will help na matanggal yung hyperpigmented areas na ito. And ang magnesium is noted to be a very highly effective deodorant. Kaya instead na gagamit kayo ng mga chemicals na nakakadagdag ng toxin sa inyong katawan, you better use magnesium instead. Nako, Doc, itong mga nabanggit mong karamdaman sa skin, napakalaking industriya ito ng skin industry. Lalo na po yung pampaputi. Yung mga skin tags, napakamahal ng operasyon nito, Doc. Per square inch ang pag-operate nito. At itong deodorant, napakarami ang mga products na available ngayon para lang halis yung hindi kagandahang amoy at ganun din yung pampaputi, Doc. Dito talaga ang Pilipinas ay kilalang-kilala sa pinakamaraming whitening products sa buong mundo. Sa sobrang kagandahang tingin natin sa mga mapuputi. Abay, Ionic CMD lang pala ang solusyon dyan o ang magnesium. Meron pa bang iba, Doc? Next is yung talakay natin yung buhok naman. Kung ano nagagawa ng magnesium sa buhok. Ang ginagawa ng magnesium is that it improves the strength of the hair, pati ang kanyang texture, para ito magiging smooth and shiny. At nire-restore din niya yung natural hair color. Siyempre, kung kayo nakakaedad, normal naman yung gray or silvery hair. So natural yan. And it also induces and stimulates hair growth. Actually, it has been noted that yung mga taong nakakaroon ng falling hair ay sanhi ng mineral deficiency, and one of them is magnesium deficiency. At ito pa, yung tinatawag nila sa commercial, di ba? Let it snow, let it snow, let it snow. Yung very, very stubborn na balakubak. Ayun. Actually, ang magnesium ay tumutulong na mo-correct po yung balakubak. Topically applied, and then yung intake of magnesium will help rehydrate yung skin mo, and it would help control
yung balakubak mo. Pati pala buhok, Dok. So lahat ng pang-grooming, pampaganda, mukha o balat, saka yung buhok. Kung babae ka, Dok, ito ang number one concern nila eh. Kaya napakalaking tulong. Magnesium lang pala, sagot na yung lahat ng concerns na ito. Sigurado ang tanong agad nila is paano gagamitin sa dalawang health conditions na to. Ang gagawin nila, we have a formula na dinadilute, okay? And then ini-spray po yung diluted form of Ionic CMD into the scalp para sila pa ay makakamit ng solution dun sa problem na yan. And aside from that, kung talagang very stubborn, pwede nilang directly apply yung pure form of Ionic CMD dun sa affected areas. So ano pa pong ibang mga health conditions ang pwede may paliwanag natin when it comes to skin problems? Okay, other indications ng use of magnesium sa skin po is kung kayo ay merong pigsa, tigyawat, bed sores. Itong bed sores ay common dun sa mga bedridden patients, 'di ba? Nakakaroon ng ulcer yung mga likod nila because of yung pressure applied on them. Sa burns, maganda yung sunburn or any form of burns. Eczema, pwede rin. Kung yung sugat mo ay infected, pwede mo rin apply yan. Kung yung balat nyo po ay makati because of its dryness. Psoriasis, pwede rin. Diba? Urticaria, ito ay yung pantal. At saka kulugo, pwede mo rin gamitin yan. Actually, I have seen several patients na pinahiran lang ng ating pure form of Ionic CMD and after less than 1 week naglalaglagan na yung kulugo nila. Nako talaga, Dok, itong mga karamdamang ito, isa to sa mga kinatatakutan at minsan pinandidirihan ng ating pong mga kababayan. Pero mga kaibigan, inabot na tayo ng oras para magpaaram sa segment na ito. Kaya antabayanan po bukas ang iba pang mga health conditions na pwedeng tumama sa isang tao. Yan po ang ating WhatsApp Water Doc segment, ang ating Water Doc. Dumako na tayo mga kapanalig sa ating Don't Panic, There's Ionic segment. Pag-uusapan natin, ano ba yung mga qualities ng ideal drinking water? Sabi nga po ni Dr. Martin Fox sa kanyang librong Healthy Water for a Longer Life, sabi niya, for very different reasons, both polluted water and demineralized water is dangerous to your health. Kaya naman pag-usapan natin. Pagdating po sa ideal drinking water, hindi pwedeng basta-basta safe lang. Dapat po healthy din siya. At paano mo masasabi na ang iyong iniinom na tubig ay talagang healthy at safe? Kaya po meron tinatawag na 6 na qualities of ideal drinking water. At number 1 dyan, syempre, 6 yan. Number 1, ang purity. Purity is the absence of any contaminants like sediments, chemicals, and microorganisms, heavy metals, and other toxins. Organic minerals are not contaminants but essential elements of the body. So, purity. Pag purity, ito yung pinakamadalas na parang ang basehan lang natin ng pagsabi na ang tubig is safe if it's pure. That is why merong iba na akala nila distilled water is the best water to drink when it's come to purity. Kasi they take it too literal, ang tinatawag na purity. Well, purity is simple na wala po yung mga major contaminants na gaya nung aking nabanggit kanina. Yung sediments, chemicals at microorganisms. Sa unang mga bahagi po ng palatuntunang ito ay tinalakay po ng ating Water Doc sa kanyang segment na WhatsApp Water Doc ang iba't ibang mga pangunahing contaminants na nagiging dahilan kung bakit hindi safe na basta na lang inumin ang tubig sa ngayon. Ngayon, yun ang importante, no? Wala itong mga ito. However, because of purification, kasama rin sa nawawala ay yung mga minerals. Diba? Kasama sa nawawala sa proseso ng paglilinis ng tubig na ating inumin. So number 2, na dapat basihan natin, it should be rich in minerals. Hindi lang siya basta safe, it is healthy. At sabi nga po dito, yung mga organic minerals na dapat nandun talaga sa tubig na inumin ay hindi po sila contaminants. Sila po ay natural na bahagi ng tubig. Ang rich in minerals, water must be high in total dissolved solids. Yung TDS, that is the total dissolved solids, and that is approximately 300 milligram per liter. So, ibig sabihin, sa bawat litro
ng tubig, dapat po may at least 300 milligrams ng iba't ibang mga minerals na nandyan dyan para masabi pong mayaman nga sa minerals ang inyong inuming tubig. And then number 3, it is hard. Nako, dito marami ang medyo napapataas ang kilay. Tubig naging hard? Ano yan? Yellow? Actually, hindi ito yung literal na hard, no? Kundi ang pinag-uusapan po dito, pag sinabing yung hardness ng water, is determined by the calcium and magnesium contents. Yung balance between magnesium at calcium contents ng inyong tubig na iniinom. Dapat po, dun sa 300 mg per liter, dapat at least 170 mg per liter ng tubig na inyong iniinom is composed ng calcium at magnesium. Yung po yung nagdidetermine kung ang inyong tubig na iniinom ay masasabi nating sapat ang minerals at merong tama din yung equation o yung ratio ng tinatawag nating hardness ng tubig. So, iyan po yung unang tatlo na basihan para masabi po na ang tubig na iniinom ay ideal. Sa susunod po na presentasyon ng programang ito, ay ipagpapatuloy natin ang iba pang mga basihan para masabing ang tubig na inumin ay talagang hard. Bueno mga kapanalig, sa pagpapatuloy po ng ating programa, ay bibigyan daan naman po natin ang ating testimonial. Pero narito muna. Don't panic. There's Ionique. Yan na po, sa mga naisumali sa ating promo, ayan, sabihin nyo lang yung eksaktong oras na pagkakapanilig ninyo ng ating pong stinger ng Don't Panic, There's Ionique. I-post dyan sa comment section ng ating pong FB Live sa Radyo Veritas at sa susunod na presentasyon. Linggo-linggo, mag-a-announce po tayo ng mga winners ng 30 ml Ionic Minerals. Sumali po kayo kahit nasaan kayo. Kami mismo magpapadala ng Ionic Minerals sa inyo pong lugar. Bago sa ating testimonial, ang aking pong imbitasyon na bisitahin ang iba't ibang mga tanggapan ng Ver1 Rev Enterprise sa inyong lugar. Ang ating pong main office ay nasa Unit 5B, 3rd floor, RL Building, Panganiban Drive, Lerma, Naga City. Ang ating Cubao branch ay matatagpuan sa Unit 2012, 2nd level, sa harapan lang ng elevator ng Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Ang kanila pong contact number is 0998-574-3470. Sa Cebu naman, ang ating tanggapan ay nasa ground floor, DJ3 Building, 72N, Iscario Street, Capital Site, Cebu City. Sa Davao, sa Mezzanine Manuel Morales Building, 109 JP Laurel Avenue, Barangay 12-B, Bahada, Davao City. Ang kanila pong telephone number is 233-6581 at sa 0998-574-3572. Dumako na tayo mga kapanalig sa ating testimonial. Pakinggan natin ang kwento ng isang babaeng nagkaroon ng leukemia o blood dyscrasia. Paano ba siya natulungan ng ating Ionic Minerals at ng concept ng tubig at mga mineral? Narito ang kwento ni Ana Oriarte sa Binorio. Simula po yung pagkahilo ko siguro mga early years ko sa college. Madalas ko siyang maramdaman na noon nga po ang description ko sa pagkahilo ko is yung parang nakasakay ako sa roller coaster ride. Kasi talaga pong umiikot lahat ng paningin ko. Madalas naman po ako magpa-check up noon since si mama nga po masyadong nag-worry sa akin. Kaya pinapa-check up niya ako. Ang findings po nila sa akin ay iisa lang. Marami silang doctors na pina-check-upan ko pero iisa lang ang sinasabi nila na low blood lang daw po ako at kailangan ko lang mag-take ng vitamins. I-maintain ko yung vitamins ko for 3 months. Then after that 3 months, sinusure po nila na
hindi ko na mararamdaman yung pagkahilo ko kasi babalik daw po sa normal yung blood pressure ko. Pero hanggang sa nakagraduate na po ako, ganun pa, madalas ko pa rin po talaga siyang nararamdaman. Nung July 10 po, 2016, nagtatrabaho na po ako nitong mga panahon na to at doon ko po naramdaman ulit yung pagkahilo. Hindi pa po siya masyadong severe pero nararamdaman ko siya dahil nakapagtrabaho pa nga po ako that day and nakauwi pa ako nung afternoon sa buhi. Early in July 11, talagang hindi ko na po kaya yung nararamdaman ko, lumala talaga yung pagkahilo ko at sinabayan pa po ng diarrhea kaya hinang-hina po talaga ako. At ginising ko na nun si mama nung morning na yun kasi para na akong mahihimatay talaga. Nagpa-check up kami, then parehas lang din naman po yung findings. Low blood ako, kailangan ko mag-take ng vitamins, ganun din po sa dati. Ang ginawa ko po, tinext ko si Ma'am Vernie pag-uwi namin sa bahay. Tinext ko siya, in-explain ko po sa kanya kung ano yung nararamdaman ko. Then agad naman po siyang tumawag, pati po si Doc Ren. At nag-suggest po si Doc na para malaman po talaga namin kung ano yung sakit ko, magpa-CBC or complete blood count ako and PBS, peripheral blood smear. Kung makikita mo nyo po, ito po yung first result ng CBC and PBS ko nung nag-recommend sa akin si Doc na magpa-laboratory test. Kung may mga nakita po kasi si Doc na irregularities sa result, kung makikita nyo po may atypical lymphocytes kayong makikita, which is ang explanation ni Doc is once na may atypical lymphocytes na makikita sa cells mo, it indicates cancer cells po. So yung sa akin nga po is leukemia. Nung sinabi po ni Doc na may leukemia ako, wala po ako nagawa kundi umiyak na lang po ako that time kasi once na narinig ko yung leukemia, ibig sabihin parang malala na or mamamatay ka na, hindi po ba? Kasi dati po talaga ang pagkakaalam ko sa leukemia is wala ng cure. So, ginawa po ni Doc, nag-prescribe po agad siya sa akin ng 100 drops of ionic concentrated mineral drops, the ionic CMD. Then, binigyan niya po ako ng another supplements, yung selenium and zinc and copper. Idadagdag ko po siya sa aking regimen. Then, totally vegetarian po talaga ako. Walang iba akong kakainin kundi green leafy vegetables tsaka yung mga selected fruits lang po. Nung umuwi ako sa bahay, doon ako nag-decide na sabihin kay mama, pero syempre pinarelax ko muna po si mama dahil alam kong mag-worry talaga siya sa akin. Sinabi ko sa kanya na yung findings nga po ni Doc is leukemia, pero binigyan naman nila ako ng tamang dosage ng ionic CMD, kaya no need to worry po. At sinabi ko lang din sa kanya na magtiwala lang tayo kay Doc Ren. So nag-leave po ako for one week. Then that 1 week, nag-recommend din si Doc na mag-undergo ako ng biopsy. Ng biopsy sa Legazpi City. Pero nung pumunta po kami sa Legazpi City, hindi naman, kinunan po ako nila ng another CBC, pero hindi na yung PBS. CBC lang yung kinuha nila sa akin. Then, yung doctor po doon, sa CBC lang siya nag-base. At ang sabi niya po, based sa CBC ko, hindi ko naman kailangan mag-undergo ng biopsy kasi normal naman daw. Ang pagkakaiba lang po nila ni Doc Ren is si Doc, nag-base po siya sa PBS kasi yung PBS, which is peripheral blood smear, mas detalyado po kasi doon yung explanations kaysa sa CBC na yung count lang po talaga yung binibilang. So, yun lang po talaga ang pagkakaiba nila ni Doc. Pero hindi naman na po ako nag-insist na magpa-biopsy ako. So, after that po, minomonitor ni Doc monthly yung dugo ko. Nagpapa-PBS and CBC po ako monthly to monitor kung may nagbabago po sa
sa result ng aking laboratory. Kung makikita niyo po sa second result ng PBS ko na wala po yung atypical lymphocytes, which is yung indication na may cancer cells sa dugo ko. Pero kahit po nawala yun, nag-recommend si Doc na i-continuous yung drops na Ionic CMD na iniinom ko, which is 100 drops of Ionic CMD per day, then yung selenium and zinc and copper para totally na siyang mawala. October 2016 po, yun yung pang third laboratory test ko. And definitely, yun na po yung naging last. Kasi October 2016, nang magsabi si Doc na wala na lahat ng cancer cells sa dugo ko at wala na daw po yung leukemia ko. So, following that regimen na naging vegetarian ako, totally vegetarian, at sinunod ko yung 100 drops per day, yung pag-inom ko ng selenium and zinc and copper na dagdag supplements, nawala po lahat ng dinadala kong sakit sa katawan ko. Kaya talagang nagpapasalamat po talaga ako na kung hindi dahil sa ionic concentrated mineral drops, siguro hindi ko po alam kung nasaan ako ngayon. Yan po si Ana Oriarte Sabinorio ng lalawigan ng Camarines Sur. Kaya sa may mga health concern na kagaya niya, bumisita na po sa aming website, sa aming Facebook page. Mag-message na dyan at malay nyo, kami po ang makakaroon ng pagkakataon na matulungan kayo. Hayaan yung kami ay makatulong sa inyo na magkaroon ng solusyon ang inyong mga health concerns tulad ng ating tinalakay ngayong gabi. At yan na po ang kabuuan ng ating programa sa gabing ito hanggang sa susunod. Bago tayo magpaaram, narito muna ang ating words of wisdom. Ayon dito, the higher your energy level, the more efficient your body. The more efficient your body, the better you feel and the more you will use your talent to produce outstanding results. Yan po ay ayon kay Anthony Robbins. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako si Angie Dakis, laging tatandaan. Sa Ver1 Rev Enterprise at Ionic Mineral Drops, we are caring most dearly at sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahad ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Idatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral.